Ay, ay, ay! Yuhu! Magandang umaga! Napakainit na umaga mga kababayan. Dito po tayo ngayon sa viral na kalsadang ito na kung saan ang ama ang nag-build nitong kalsadang ito. After 40 years, ang anak ang tatapos. Wow! Sana all! Ayan po mga kabayan, oh. Tingnan po natin itong kalsada na ito ay tinayuan ng bahay dito sa gitna, only in the Philippines. Grabe, no? Ayan po mga kabayan, talagang dyan talaga nagtayo sila ng bahay dyan sa gitna ng kalsada. So ngayon mga kabayan, ito pong i-update natin ito, no? Itong putol na kalsada. Ito po ay may habang 300 meters, no? At ngayon, yan po ay tinayuan ng mga kabayan natin ng mga bahay dyan sa gitna na yan, kung saan ito po i-update natin ngayon sa araw ito, no? Araw ng Lunes. Ayan po yung bahay na yun, no? Nasa gitna talaga ng kalsada tinayo nila. Yan. Itong kalsadang ito ay ang nag-build nito ay si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, na kung saan after 43 years sa wakas ay matapos na rin ito hanggang Caloocan. Itong kasadang ito po ay boundary po ito ng Caloocan at Valenzuela. Ito po yung ating i-update para malaman ng ating mga kababayan dyan sa iba yung dagat, mga OFW, mga Filipino migrant worker, no? Ayan. Yung mga project ni Pangulong Marcos dati-rati ay talagang pinabayaan. Nung hindi natapos yung mga project na yon, pinabayaan ng kasunod na administrasyon, no? Pinabayaan, natingga ng halos 43 years, no? Ayan po yung gate na yan, yung bakod na yan. Yan na po yung start ng kasadang ito, na kung saan sa matagal ng panahon ay hindi na galaw-galaw at tinayuan ng kabahayan dyan. Ayan po, yung mga bahay na yan mga kababayan ay na-demolish na, no? At saka nilipat yung iba doon sa programa ni Pangulong Marcos Jr., yung nag-turnover siya nung nakaraang buwan ng 1,830 na unit ng mga bahay, no? Condominium style po yan mga kabayan. Ayan po, diretso na po yan doon sa side, sa kabila ay yan na po yung Caloocan area, no? Dito sa tinayuan natin ay ito po yung Barangay Ugong, Valenzuela. Boundary po irito, no? Ayan, malapad po itong kalsada na ito dahil yung mga highway na pinapagawa ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos nung kapanahunan niya ay talaga namang quality, no? Kumbaga hindi tinitipid, walang kurakot kapag si Marcos ang nagpagawa rati. Talagang sobrang kapal yung semento. Kita nyo naman after itong highway na ito mga kabayan, tig-apat na lane po ito, no? 4 na sasakyan, magkabalaan yan. Talagang walang bitak-bitak pa, kahit isa. Ayan na po yung drone shot natin para makita naman ninyo yung aerial view rito sa area na ito. Dahil yung area na ito mga kabayan, ito po yung boundary, no? Ayan, yung doon sa unahan po. Ayan na po yung Caloocan area. Ayan. Sa palibot dito mga kabayan, puro kabahayan at mga malalaking pabrika po. Dahil dito po sa Valenzuela at Caloocan ay nagkalat din po yung mga pabrika. Grabe, no? May nakita nga tayong mga Chinese na kanina dito sa ating tinatayuan, no? Mga Chinese. Nagkalat sila rito sa ating bansa. Ayan na po, malinis na po yung baba. Base po sa ating pagkaalam kaganina, nag-interview po tayo sa nagbantay rito, ay
6 months daw itong trabahoin ng kontraktor nito. Ayan po yung mga bahay dyan. Tibag na po yan at nilagyan na po ng bakod. Ayan, urban area po yan na side mga kabayan. At sa kaliwa naman, malaking pabrika po yan, no? Ayan. Hanggang doon sa dulo po ay makita po natin na talagang malapad po itong kalsadang ito. Nahinto lang po itong kalsadang ito, hindi natapos noong pinatalsik na ang ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, no? Sa wakas, sa haba ng panahon, 43 years na inantay, ito ay ngayon pa lang talagang tagusan na itong area na ito, papuntang Caloocan at Valenzuela. Napakalaking pakinabang po nito, itong kalsadang ito. Bakit? Dahil sa maraming mga pabrika rito at mga kabahayan, magamit na nila itong kalsadang ito. Tagus-tagusan na po. Ginawa pa po itong kalsadang ito mga kababayan noong 1980 pa, no? Sa panahon ni Pangulong Marcos. Ganun po yan, no? Hindi po natapos ito dahil sa, siyempre, paalis na po ang ating Pangulong Marcos at kadahilanan din po sa right of way, no? Sa hindi pumayag yung may-ari ng lupa dyan, dyan dadaan yung mismong Mindanao Avenue. Ito yung kahabaan ng Mindanao Avenue mga kababayan, no? Napakahaba po. Yung dulo na yan, Valenzuela. Ito yung draw natin. At makita po natin dito sa ating right side ay pabrika po yan. At yung kaliwa naman, yan na po yung mga urban areas dyan. Sila po yung nagtayo rito sa areang ito. Kaya yun ay demolish na. At yung mga kababayan natin na nawala ng tirahan dyan, base po sa ating pagkaalam ay binigyan po sila ng relocation site doon sa tinunover ni Pangulong Marcos na 1,830 na unit ng bahay, no? Ayan. Sa gilid po ay mga pabrika po yan. Napakadami. Yung ama ang nagsimula nitong kalsadang ito, ang anak din pala ang tatapos after 43 years, no? Grabe talaga ang tadhana, talagang itinakda. Ayan po. Ayan, napakaganda na ito. Tuloy-tuloy na po ang biyahe rito na area. Ayan. Diyan sa dulo po mga kabayan, ayan na po yung Metro Manila Subway. Yan po yung pinakadulo, Dipo po yan. Yan na po yung part ng Valenzuela City, no? Barangay Ugong, kabayan. Caloocan dyan side. Ang mismong Valenzuela rito. Ayan, na kung saan dyan po yung Dipo ng Metro Manila Subway. Dyan sa unahan laang. Yes, Inlex po. Andyan na sa unahan, Inlex na. Napakagandang project na ito. Babang-baba ng sitaw. Yes, ayan. Thank you. Kaya salamat po sa ating mga kapatid na guard dito, ay napakabait, no? Ay napakainit po. Sana man lang ang management nito ay magbigay naman ng tent. Grabe naman, walang mayroon ng ano doon pero container lang, ang init yan. Yan, salamat, no? God bless mga bayan. Yun na po ang ating update rito sa mismong ginagawang rasto, no? Trabaho ngayon para madaanan na to ng public. Itong kalsada na ito, napakalawak. Halos tatluhan po ito. 1, 2, 3 lane po. Apat pala. 4 na lane, both side, oh. Tig-apat, di ba? Ang laking kaluwagan ito sa motorista kapag ito ay maubuksan na. Sa darating na mga 6 na buwan daw ang trabaho rito. Kasi itong haba nito, almost 300 meters. Ang haba hanggang doon sa kabilang side, Caloocan. Dito sa inanuhan natin, Valenzuela na. Ayan.